di ba po nag-break contract ako? Ngayon i-ask ko lang po if may chance po ang caretaker na makalipat namin. Actually, dito sa Taiwan, after ng pandemic, talagang nagkaroon na siya ng new policy. Okay? Ang caretaker right away makalipat sa factory. Dadaan kayo ng Employment Service Center. Kung may amo na kukuha sa'yo, saan ka ba naka-registered ngayon? Sa ilan po kasi ako. Naka-registered ka ng Ilan? Yes po. Okay, so kung naka-registered ka ng Ilan, nasa Ilan Employment Center ang pangalan mo. So doon ka rin sa Ilan doon sa Ilan mismo sa district na yan, maghanap ka ng factory. Kasi hindi kayo pwedeng sa Ilan naka-registered tapos new type yung employer. Kung sa new type ang employer, kailangan yung pangalan mo doon ilipat sa new type city kung saan yung working place ng magiging employer mo. Yung, di ba po nag-city po ako sa Ilan, pero pwede ko po magpalipat po ako ng like Taoyuan po. Pwede ka magpalipat sa Taoyuan. So yung pangalan mo doon, ilipat mo sa Taoyuan Employment Center. Ako po mismo yung... Yes. Paano po ako at kailan po ako? Sabihin mo sa broker mo. Kukunin ko po Sino ba yung humawak? Sinong broker mo? si Ma'am Jen po sa So sabihin mo doon na magpalipat ka sa Taoyuan kasi yung prospect work mo is nasa Taoyuan. Oo, ganun ang gagawin mo. Tapos, bibigay niya po sa kanyang favors. Sabihin mo na kunin mo yung mga documents mo. Karapatan nyo na mag-request niyan. Kung hindi kayo kung hindi nila ibibigay, so hindi pwede yun. Okay? Kahit po hindi ko na yung dalhin dito, ako na mismo po yung pupunta. Yes. Tapos, So saan ka nakatira ngayon? Nasa amo mo? Sa amo nyo? wala na po ako sa amo. Kailangan alam ng ng broker, employer kung saan kayo kasi baka i-report ka sa TNT. Sa kanila pa po, nagbayad pa po ako ng may brand po kasi kami ng dorm, yung agency Nagbabayad po ka? para po daw yun sa bahay. Alam mo, hindi kayo waiting for new employer, so dapat provided kayo ng employer nyo. Ano ba problema na nagpalipat kayo? Anong doon? Kasi usually kung waiting for new employer, sagot po talaga ng amo yan. Oo. Magpapa-change kasi po talaga ako. Magpapa-change na po kasi ako ng lugar. Kaya nga sabihin mo sa broker mo. Kasi yung mga under dito sa akin. So ako na under sila sa akin. So ako na mismo gumagawa ng ganyan. Kapag po halimbawa nalipat ang papers ko po sa Taoyuan, pwede po ako. Ilang days po ako pwedeng 14th days after. Tapos after 14 days po na yun, pwede na pong maghanap. No, pwede ka na maghanap while as of now pwede ka na maghanap. Pero 14th days after, saka ka pwedeng lumipat sa new employer. Kung saan ang employer's new employer's address. Doon siya Kahit mismo. po ang mahanap ko is factory, okay na Yes. Kasi nasa sa inyo na yun yung nakuha mo mismong employer. Ang dahilan po kasi sa akin is may nga daw po talaga pwede lumipat ang city sa factory. Pwede siyang lumipat kung may willing mag-hire sa inyo. Kasi by categories po kasi yung pag-hire. Oo. At least po may chance, may pag-asa. Yes, meron kayong karapatan na mamili. Pero if the employer will hire you, so yun po yung na maging successful yung plan nyo na you're going to change the categories. Tapos bilang po ako, halimbawa po kasi yung friend ko din po kasi nagpapatanong. Na nasa factory na po kasi siya. City po siya dati. Tapos naglipat po siya ng factory. Ngayon, if ever gusto niya daw po ulit bumalik ng city. Yes, she can. Kahit hindi po umuwi ng Pinas. Yes. Kasi yung po kasi inalisan niya na boss, na broker no, is ang sabi daw ay hindi na pwede nilang hawakan yun. Hindi. Once na nag-enter kayo ng Taiwan as caretaker, then naglipat ka as factory, then sooner, you went back to as a caretaker. So, walang problema. Kahit iba na po yung Yes, kasi nasa Taiwan yan na finish contract kayo. Pag mag 3 years na kayo, 4 to 2 months, bago ma-end yung kontrata, may survey yan. Mamimili kayo whether rehired kayo, transfer, or kaya going back to the original country. So, which one na